Hello guys, magandang araw. Ah, Tara, kape tayo ngayon. Nandito nga pala ako sa Percent Coffee Shop here at San Malo. Maganda yung place na to guys. So, nakaka-relax magkape. Affordable naman siya. Tsaka malapit pa sa mga tourist destination dito sa Macau. Ayun guys, update ko lang kayo. May nag-message kasi sa akin early this morning. Ang sabi niya, "Good day po idol, sana mapansin mo po ang message ko. Paano ka po nakapag-work dyan sa Macau? Pwede po ba dyan ang senior high school graduate? Share naman po sana. Ingat po and God bless. Miss ko na po yung mga palaro nyo sa live." Ayun. Actually, disclaimer lang guys, hindi ako professionally ah, connected sa mga hiring agency or ano pa mga hiring ah, company dito sa Macau. There is a two-way para makapaghanap ng work dito sa Macau. Number one, through agency na affiliate dyan sa Pilipinas. We all know na Icons yun. That is located in Makati, I think in Valero. Before nag-apply din ako doon, yun din yung way dati na tinry ko. Pero since there is a lot of applicant Pilipinas papunta dito sa Macau, hindi napansin yung application ko. Then, the second option is yun yung ginawa ko pero this is not recommended. Tibayan lang talaga ng loob at saka tiyaga. Dapat marami kang baon tiyaga, hindi lang yan dapat handang-handa yung loob mo kahit saan naman na bansa na pupuntahan nyo. Dapat buong buo yung loob nyo. The second option is you can come here as a tourist kasi yung Macau naman is very open country. Visa upon arrival. So, pagpunta nyo dito sa Macau, bibigyan kayo ng 30 days tourist visa. Then, extendable pa siya up to 90 days. So, pwede kayong mag-stay dito for that long of time. So, pwede kayong maghanap during that time ng work dito sa Macau. So, there is a company na may mga hiring dito. So, pag na-checkpuhan nyo, na-hired kayo, so, your process for working visa will be process through local agency dito. Yun nga lang, meron kayong babayarang mga fees dito, which is yung tawag dito, agency fee. So, kailangan handa din kayo doon kasi before ng ako kasi nag-range lang yung aking agency fee around 7,000 pataka or 7,000 MOP, Macanese currency. So, it's around 30 to 40,000 in the Philippines. Pero ngayon kasi yung labanan ngayon, kahit anong job dito sa Macau, maabot ng 20 to 26,000 MOP. It's 100,000 plus na dyan sa Pilipinas. Kaya, yun. Yun yung second option. Mas madali, pero yun nga, mas madali kang makapunta ng Macau pero hindi sigurado yung work mo kasi ikaw mismo yung maghahanap, unlike through agency, yung Icons nga na nandyan sa Pilipinas, which is pwede kang hahanapan kanila ng trabaho bago ka magpunta dito. So, pagdating mo dito, all in na, may trabaho ka na. Pero yung option, yung way kasi na ginawa ko, pumunta ako dito sa Macau as a tourist, then naghanap ako dito ng work. Sa tanong mo din naman na kung pwede yung senior high, well, dito sa Macau, walang discrimination. Kahit elementary graduate ka, ang tanong lang sa'yo ng employer, kaya mo ba yung trabaho mo?
kaya mo ba yung trabaho na ina-applyan mo? Kasi 'pag kaya mo, okay, you're hired, gano'n lang. Wala dito yung mga tipong sa Pilipinas na ang dami-daming requirements na hihingian. Dito, isa lang ang hihingiin sa'yo. Una yung resume mo. 'Pag nakapasa ka na sa interview mo or requirements ka na, ang second na hihingian lang sa'yo panghalan ng parents mo para doon sa, blue card or sa, um, yung blue card kasi which is yun yung, parang identity natin na ah, working ID natin dito sa Macau. So ayun, sana makatulong. Again, disclaimer lang, hindi ako affiliate ng kahit anong agency ng Icons or ng kung ano-ano pa mang agency sa Pilipinas. Yung sinasabi ko is based on my knowledge and experience lang. Again, thank you, salamat. Sana, nakatulong yung konting, share ko. So, kaya mo yan basta, kung kaya mo, tiwala ka sa sarili mo at buo yung loob mo, go ka lang. Maraming trabahong naghahantay sa'yo dito sa Macau.